we have to face the fact. Social media is here to stay. Correct. Hindi na siya mawawala. Hindi niya. But alam mo ang ganda ng title nung nung podcast natin, it's beyond social media. Mm-mm. You can start there kasi you have to admit the fact. Just because you're friends in Facebook, it does not translate na friends na talaga sa reality. Hi guys! Welcome back sa ating podcast, Ministry Matters. Ako nga pala si Kuya Ren. Kuya Don. At sa araw na to, meron tayong mga special na guest nating in-invite mula sa AUP. Yes! Yan. Ayos, So, ayos. short introduction lang. Ang isa sa kanila is ang outgoing na head ng External Affairs Council. Siya si Kuya Jo. Yun. Kuya Jo. At ang isa naman is ang aming incoming na Student Welfare Counselor. Siya si Kuya Hans. Welcome Welcome sa inyo guys. dito sa ating podcast. Sana hindi ito ang huli. Wow! Yeah. Gusto ko yan. Uunahan Gusto na ko natin yan. yan, syempre. Sa susunod na Gusto ko Sabado. yan. Huwag na pahinga. Ayan, So, welcome guys. Welcome thank you sa so podcast. much po. Maraming salamat at nakapunta kayo dito. Na alam ko naka-schedule naman to. Kaya nagpapasalamat kami nandito. Naiyak nga ako. Ako din actually. Ayun, bale, kamusta naman? Alam ko na medyo nahirapan yata kayo sa pagpunta dito. No? Oo, actually, alam mo, very challenging yung daan namin, sir. Kasi iniisip namin, ay alam na namin yung daan. Wow. Yung nagmarunong na naman. Nagkaroon na naman. Ako personally, Yun na. alam ko to eh. So, Oo. dinire-diretso namin, umakyat kami ng Skyway. Tapos sabi sa amin nung Waze, turn right. You're wrong. Walang right. Parang Parang bangin na yung option, sunod. diretso lang eh. So, ayun, we had to, nung nag-recalibrate na siya, kailangan 10 hours na umikot. So, ayun, medyo naligaw-ligaw. Pero finally, nakarating dito. Ay, nagulat ako. 10 hours kasi. 10 hours. 10 kilometers pala, sorry. 10 kilometers. Yung tingin nito, kawawa naman. Bakit kaya mo na itong mga to? And then, Ikaw, Susa. Ako, very blessed. Okay naman yung biyahe ko dito. Thank you Don sa Nagkaroon na pagsundo. angkas rider. Angkas rider ko Ang kanina. rider, naka-helmet May ako helmet eh. kanina. Oo, Tapos ang naka-helmet magaling ako. nun, sabi ko, what if lumampas kaya sila Jonas kanina? Oo. Lumagpas talaga sila. O-profit ka na ngayon. Totoo. May vision ka, may vision. Hindi, pero yun, salamat at kasama namin kayo dito. At medyo mainit-init yung topic natin ngayon. Pinagpapawisan nga ako. Correct. Kumbaga parang lahat naman napapanood ng topic natin. Pero ito talaga yung kumbaga ito na yung nagiging normal na na nakakagawian natin eh. No? Ano ba yung topic natin yan? So yung topic natin sa araw na to is socializing beyond social media. So Yan. alam naman nating lahat na karamihan sa atin ngayon is familiar na kung ano nga bang social media. Kasi maaari lahat sa atin ginagamit to sa pang-araw-araw natin na business, sa pakikipag-connect sa mga kakilala natin na nasa ibang bansa or para sa entertainment. And sigurado ako, lahat tayo may mga kanya-kanyang experiences pagdating sa social media. Yan. Mm-mm. Pero bago tayo tumuloy, tayo muna ay pangungunahan sa panalangin. Bro, sige. Sige, pray tayo. Ama namin banal, we are inviting you po sa panahon na ito. Nawa Panginoon ay tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral at pagkikwentuhan tungkol sa social media. Ma-share ang experiences at ganoon din ang lesson na makukuha namin dito. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Speaking of social media, since yan ang ating topic, we have some trivia dito, no? This is from napaka-latest. Bagong-bago. Bago. January. Oh, January! Ang Kailang galing. months Fresh, na yan, ang fresh. 2018. Yun lang. Pero makita natin dito kung gaano kalakas gumamit ng social media ang mga Pinoy. Tayo mga Pinoy, no? Ang average daily time ng mga Pinoy sa paggamit ng internet, kahit anong device na pa-tablet, laptop, phone, ay 9 hours and 29 minutes. Kita nyo yun, almost half day. Grabe, no? Ang paggamit naman ng social media in any device ay 3 hours and 57 minutes. 4 hours na. And pagdating sa mga panonood, mga Netflix, YouTube, no, nakaka 3 hours and 30 minutes. At sa mga pakikinig ng music ay 2 hours and 8 minutes. So imagine, ganun siya kalaki na parang almost half a day na. Ganun siya katagal. Alam mo ang challenging dyan, Hans? That's 2018. Oo. Imagine 6 years Imagine. after. Ano kaya yung Exactly. Diba? Tapos most likely dumaan, mas marami pa yan. dumaan pa yung pandemic na kung saan doon talaga nag-boom yung social media. Yun Kasi walang talaga. labas-labas. Imagine, kung 9 hours dati siguro mga buong araw na 24 babad na, babad 18 na, babad na. hours na, doble na. Magdo-double pa. Speaking of latest, ito meron tayong latest naman, of course. Meron tayo sa Philippines. Imagine we are 105 million Filipinos. Pero
pero ang gumagamit ng social media ay 76 million, lagpas half. Ganun Lagpas sa kadami. dami. So, ibig sabihin, 71% ng population natin. And Mm-mm. every Filipino, ang average time ng paggamit nila ay 4 hours and 12 minutes. Parang ano ko pa lang, Average. slow time ko pa lang. Parang wait lang. Hindi Messenger yata pa lang ano yun yun, eh. Parang lagpas tayo dun pala. Parang lagpas Parang- pa tayo parang dun mali yung palagi. Correct. Yeah, so ngayon, ano nga ba yung impact sa buhay natin ng paggamit ng social media? Kasi sigurado ako bawat isa sa atin araw-araw gumagamit. Ito nga average 4 Oo. hours sa isang araw na Pinoy. Kasi ako sigurado ako lagpas 4 hours pa ako. Oo. Kasi lalo na ngayon na summer, talagang ayun, tambay talaga sa social media, walang ginagawa, talagang scroll hanggang yung mata namumula na. Alam mo yung observation ko sa social media, especially pag nasa leadership ka, counselor ka rin. Counselor din. Oo. Makikita mo talaga yung impact ng social media. Beneficial talaga siya sa atin. Mm. Especially sa pagko-communicate sa mga tao. Dati kailangan ng walkie-talkie, tatakbo ka ng tatakbo. Pero ngayon chat-chat lang eh. Yun yung isa sa mga siguro benefits din talaga ng social media. Totoo. Lalo na sa atin, no? mabilis. Nasa AUP tayo. Napakalaki ng AUP. Biruin mo, from gym tapos COT ka. Oo. Agoy. Diba? Helpful talaga yung social media sa atin. Common challenges na pagka na-face natin pag social media is medyo nababawasan yung time natin na magkaroon ng meaningful interaction kasama yung mga kaibigan natin, yung family natin. Kasi aminin man natin sa hindi, pag nasa bahay tayo, pagka nasa table lang nakaharap sa pagkain, imbis na nandun tayo, nagsasalo-salo, Mhm. nagka-catch up ng family natin, nakaganon tayo. Oh, wow, latest Sadly. update. Oo. Though, sad reality siya. Ayun yung mga nangyayari ngayon. Na parang nababaliwala or parang nanonormalize. I agree. Parang alam mo yun sa observation ko, lalabas kami, kakain kami sa labas. Pero pagdating namin, pag upo sa upuan, pagkakuha mo ng order, biglang lahat kayo maglalabasan na ng phone. It's like, teka, lumapas pa tayo. Pwede rin naman nasa Totoo. labas na. Kaya nga tayo tatambay magkakasama eh. Para At least nagsama-sama kayo para mag-phone. yun lang. Para ano pa, sama-sama pa rin. May Oh, bonding pa rin. mag-chat na lang kayo. Ba't di na lang kayo nag-chat? Oh, andyan na pala yung Yun nga, pagkain. yun Ano, nga. ano Anong kakainin chika ba natin mo? to? Pipicturean mo muna. Di ba? Pero yun yung sad reality ng social media, yung paggamit natin ng mga technologies ngayon, no? Talagang nababawasan. Although hindi naman talaga totally nawawala, but nababawasan, nalilesen yung ano natin, socialization, interactions Oo. natin. Na kahit magkakasama na tayo, nandyan pa din yung mga phones talaga, hindi nawawala. Parang meron na kasing connected na positive and negative talaga pagdating sa social media. Oo, Possible meron na talaga hindi yun. natin siya nare-realize na merong positive na akala natin 100% positive siya kasi nakapag-connect tayo through social media eh. Nagkakaroon tayo ng mga connections, add friend mo lang, tapos pag in-accept, friend na tayo sa Facebook. Meron ba talagang bagong friends na meet? Meron ba ang bagong connections na nakikilala na bago? Meron bang positive impact? And yun yung usually challenge pagdating sa social media. Not to the extent na parang may bago kang friends, tapos meron ka pa. Hindi actually sila dumadami eh. Minsan sa so much social media mo, yung mga dating friends mo, socially, in person, instead na naging friends sila, acquaintance na lang sila. Yung parang dahil nga hindi kayo nagkakaroon ng meaningful communication, nawawala yung genuinity ng usapan nyo. Correct. One more thing is like, it's very easy to make friends sa social media. Oo. No, it's very easy. Add Pag nakita, lang eh. ito yung nakita ko Ay, sa may wait lang. Kami kaibigan yan, ano, di ba? Add friend. Pero walang parang intimate relationship. Walang ganon. Parang ganon. Ako, nung pandemic, ang dami ko naging friend, taga Mindanao pa. Wow. Pero never ko silang pang nami-meet until now. Oo. May ganun eh. Ganun kasi pag sa social media, parang minsan pagka-connected lang dun sa kaibigan mo. Tapos parang, uy, medyo okay to siguro. Conchick siguro dun ano. At na to, Boss, ay, friend out ni ako ano. dyan. Totok, hindi siya Ay, magtotok. friend pala to ni Out ano. ako dyan. Parang ganyan palagi kasi sa doon pagka ano eh. Ay, Kuya Ren, tingnan mo to. Parang friend ni ano. Parang ang ganda. Parang ganyan ka sa dorm natin dati. Kaya no? friend ni ano. Tapos, add ko ba? Yes! Parang Hindi, pero medyo ganun umiinit kadali. ata. Ganun Medyo kadali, nainit oh. ata. Next, Ganun wala ka ng kadali, relationship diba? pagkatapos na ito eh. Correct. Even sa mga relationships, mostly na mga relationship ay nagsasabi sa social media. Like, meron akong reto sa'yo, ito, i-chat mo. Oo, O ganun pagka-chat, ganun na. chat, tatagal, tayo na. Oo. Oh, di Okay, ba? mag-meet pagka naging sila na sa sa social media. Mm. Kasi kung tutusin parang pagdating sa social media, parang in a way filtered eh.
Parang Oo, syempre. nare-relate talaga kung sino ka sa social media. Parang iba yung personal tsaka yung sa Oo. social media Bang self mo. bait-bait sa social media. Oo, di ba? Sino ba magkakakala na si Hans ganito pala sa personal? Siya yung Hindi ko alam mabait. kung positive. Oo. Oo. Bahala Parang na ano lang. ba to? Hindi, pero kasi sa social media, kung ano yung pinapakita mo, kung ano yung gusto mong ipakita, yun lang yung makikita ng mga friends mo. Correct. Diba? Kung mabait ka doon, kung papakita mo lahat ng good sides mo, yun lang mapapakita. Kung Mhm. nagtatrash talk ka doon sa social media, di makikita nila kahit papano, ay medyo ganito pala ugali nito. Medyo Pero kung masama. wala kang pinupost na ganun, malamang sa malamang mabait ka talaga sa Oo, pananaw Totoo. nila. Tapos It's social iba media pala sa talaga. personal. Totoo yan. Pwede mong itago ang true identity mo talaga Kasi di doon. ba merong feature na parang nakalock yung account mo unless otherwise i-allow mo sila makapasok. So that's another thing na parang ang nakikita mo lang profile ng tao, sa nakachat mo lang siya pero yung other side niya, hindi mo Hindi mo nakikita. na alam. Actually, ano talaga, ang pinaka-less or halos wala talaga sa social media is yung genuinity ng isa't isa talaga. Like, hindi talaga natin alam paano ba tong tao na to. Kasi talagang kaya natin ipakita na okay ako, ganito ako, I am sharing Bible verses every day. Share ako ng mga positive quotes, mga mag-uplift sa'yo. Pero ganyan ba ako pagkasalita? Ganyan ka ba talaga? Another thing of observation, I've been handling mga kabataan. Meron silang Facebook account. Yun yung pang general at pang relatives nila. Meron silang pang IG. Na doon naman doon nila nilalabas kung sino talaga sila. Correct. Alam niyo yun, yung parang there's also these fences na nagagawa natin na parang pwede natin lang ibigay kung ano yung gusto natin ipakita and i-communicate. Ganun So, talaga. papayagan ko yung mga magulang ko na makita yung Facebook ko pero never yung IG ko. Oo. Correct. Mas malala yung, May ang mga ganun pinakamalala, din. Never yung sa Twitter ko. Twitter. May second Yung thought. Never Twitter yung ang Twitter ko. Diba? Ganyan ako, sorry po, mami. Sorry, Doon mami. ka doon ka nagrarant sa Twitter. Sa Twitter talaga. Kasi yung And iba hindi na nila inaano. hindi talaga, tsaka hindi mo i-accept. Kapag kayo na May pili. Tsaka one more thing sa social media na nauso nung mga time na Jejemon pa kami. Yeah. Sa time namin, if you're familiar dun sa RPA, roleplay account, familiar ba kayo dun? Ano Hindi yun? ko yata- Parang Ano, roleplay ano? account, gagawa sila ng different account na hindi nila name and hindi nila Actually, Hindi nila character hindi talaga din. nila character. Kumbaga gagawin lang nila, parang ipafabricate nila yung character nitong Mm-mm. nung ano na to. Sorry, hindi ako familiar. Tapos- Parang alter ego? Hindi, parang alternate person. Charing. Hindi, Totoo? hindi Parang ko lang, sure. ginagawa mo lang na parang iba, parang dinidiktahan mo siya kung ano yung magiging character mo. Kumbaga Okay. parang ganon. Oh, Kung ano yung trip mong gawin niya, yun yung ipopost mo doon, di ba? Parang yun yung imagination ng mga tao kasi na Oo. parang like 'di ba nauso yung mga Wattpad, so talagang basta talagang grabe yung nila yung naging standard nila dahil sa mga ganon. So doon nila nilalabas yun. I see. Na ganong tao ako ganitong tao ako dito. ganun tao si ganto ganyan, yung character Oo. na ginawa nila. Pero Correct. sa totoo, iba naman talaga Iba sila doon. Oo. Parang Hindi naman talaga nilalabas lang sila nila yung yun. pagiging creative nila na pero syempre naapektado din yung mga nakapaligid sa kanila Correct. doon kasi iniisip siya yun. Siya yun. Mm-mm. Pero ikaw pala, kinukwento mo lang yun. Parang kwento mo lang yun. Ikaw nagdidikta doon sa parang character siya, na yun. poser. Oh, parang Ganon. parang Oh. mga ganon. And ang malala, okay. may mga nagiging magjowa talaga Ay, doon. oo. Sa ganon. Pero Mga siya ibang- nagawa-gawa mo lang pala yun. Oo, May nakita akong ganun sa social media one time. Naging trend siya parang online magjowa. Tapos nung nagkita na sila, hindi kilala ng babae yung lalaki. Kasi parang poser nga yung account. Yun ang Tapos challenge pinapakita ka pa yung mga conversation nila. Pero nung pinakita nung babae yung account ng tunay, wala silang conversation. Like, wow. Iba. Ibang tao. Ibang tao. Iba-ibang tao. Yun yung mahirap sa social media kasi pwede mong pekein lahat. Correct. Kung ano yung pwede mong ipakita lang. Kung gusto mo maging mabait sa paningin ng iba, yun lang ipapakita mo, di ba? Actually, yun yung nagiging result ng social media. Nawawala yung true identity, yung genuine part ng pagkatao natin ng relationship natin with each other. Kaya natin magplastikan sa social Oo. media. Talaga. Kasi kumbaga, hindi naman nila ako nakikita talaga eh. Bakit Correct. ko pa kailangan magpakatotoo parang ganun. Pero let's pa din siguro commend pa rin yung talagang mga Positive na. positive Mm. pa rin talaga ng social media and those persons na sila pa din kung paano Ay, oo, sa social totoo. media, ganun din Ganun sila sa reality. sa reality, correct.
May mga ganun naman tao eh. Pero yung karamihan, yung nagiging ganun, yung may mga, siguro sabihin natin yung mga may business or ano. Kasi syempre, pangit pekein yun eh. Pero syempre, minimize din yung mga pinopost nila, tsaka yung medyo maayos lang din. Yun yung may mga business talaga na gusto nila na pagka binackground check sila kahit sa social media lang, makikita na, okay, legit to. Trustworthy itong talaga tao to. to. Trustworthy. Na hindi siya peke to, na baka may scam tayo. Correct. Kasi yun yung kagandahan pagka sa social media ka nga nag-conduct ng business mo. Mm. Kasi mas marami kang marireach na mga tao. And at the same time, pagdating sa business, makaka-build ka ng magandang relationship kanila, ng trust, pagka pinapakita mo talaga yung totoong quality ng products mo, kung Oo. paano mo pinapatakbo yung Correct. service mo. Oo. In another observation, something na nagiging benefit ng social media is Mm. nadadala mo yung mga tao dun sa process. Oo, Oo. tapos at the same time, yung mga tao rin naman na kunyari nag-buy ng product mo, they can vouch for you Mm. by showing kung ano yung product na actual. Mm. So that's another benefit ng social media. And in the ministry sense naman, katulad ng ganito, ang daming tao na-reach. Di ba? Oo, mas mabilis. Mas mabilis. Yung Correct. kwentuhan natin na ganito, pwedeng yung ating team lang nakikinig. Pero because may social media, mas maraming tao Mas yun marami. na Mas kasama. malawak Mas yung malawak. circle ng Kahit hindi makakarinig. mo kakilala, di ba? Mm. Nakikita nila pagka Mm. dumaan sa feeds nila. Actually, no, one good thing din the social media is nung nag-pandemic tayo. Actually, until now, naman is we really utilize and maximize yung use ng social media Totoo. dun sa mga ano natin, Facebook lives ng mga worships. Oo, sobrang even laki nung- tulong. Ang laki tulong, Totoo. malaki yung Nung nare-reach. pandemic, naka-zoom lang tayo. Kaya. Ako very blessed ako lagi nung pandemic Sobra. kahit nasa Mm-mm. bahay lang ako. Oo. Especially now na talagang kahit may sakit, kahit tawag dito, hindi ka makakasimba, you don't have any reason pa din, no? Mm. Kasi pwede mo siyang mapanood. Mm. Although, we're afar from each other, pero parang in a sense of worship, we're together. Oo. Parang Mm. kasi ganito, nung dumating yung Facebook, 'di ba, yung mga social media platform natin, parang iniisip ng iba, sabihin na natin yung mga religious people, na talagang pagka naisip nila, social media, gagamitin ng kaaway yan, ganito ganyan, ano correct. nakikita nila dyan, hindi na nasasala yung mga palabas, yung mga videos na lumalabas yan, mga napapanood ng mga bata, Mm. hindi na nasasala, hindi katulad sa TV, 'di ba? Pero nung nag-pandemic, kita nyo kung paano ginamit ng Panginoon yung Correct. social media. Talagang Isipin mo, nag-boom wala talaga siya. tayo, namumroblema na tayo, paano tayo magsisimba? Imagine Correct. isang tao lang per family makakalabas. Oo. So paano yung iba Paano iwanan mo ikaw tayo sisimba? magsisimba? Di ba no, tapos dun lumabas yung Zoom, nagkaroon na ng ibang Mga mga Google paraan. Meet. Tapos Yes. napag-aralan na, sige mag-Zoom tayo pero mag-worship tayo sa Zoom. Magkaroon tayo ng Sabbath school, ganito, pa-Zoom. Diba? Ang ganda kasi nung time na yun, sobrang ang hirap kasi nung panahon na yun. Kasi sa totoo lang, kahit na hindi ka religyoso nung panahon na yun, nung nag-lockdown, sabihin ko sa inyo, sino sa inyo dito hindi nagpe-pray kada oras? Diba? Kasi hindi na natin alam kung mabubuhay pa tayo sa sunod na araw. Correct. Sa totoo lang. Yung Nung paranoid ka. yung pandemic nung nag-lockdown, nung wala nang labasan. Oh, especially Hindi mo yung alam kung pag anong yung mga kakainin mo kapitbahay mo nilalak sila kasi bawal sila muna Oo, lumabas. isa pa yun. Ooh. Ako na ba yung sunod? Ano matatanungin ko eh? Titiba yung prayer ang life lapit mo. mo Oo, namin. sobra talaga. Titiba yung prayer life Parang doon mo. yung time na pray ka. Pero parang, kung papaisip ko, parang though nagkaroon ng ganong development, parang ang lonely pa rin. Kasi though connected ka, pero parang there's a sense of parang hindi ka talaga connected. Kasi parang- syempre walang physical eh. Oo, Walang kasi physical. ako personally, mas gusto ko talaga yung mga may nakakausap ako, nakakasalumuha ako mga tao. Pero Correct. nung dumating yung pandemic, parang shutdown Tsaka ka. talagang Diyan hinanap ka lang. natin yun. Kasi Oo. for how many years we've been trained inside the church, no? Oo. Ako, lumaki talaga ako sa church. Uy. Like Lumaki ka. Yeah. Yun ang mabigat na tanong ko. nag-age. Nag-age. Yeah. Nag-age. No, talagang, hindi ako sanay na hindi ako nagpupunta ng church every Mhm. Sabbath. Iba Talagang hinanap ko talaga. Especially, syempre, yung magsasabat ka with your friends, with your family Mhm. together. Kayo, Nakikita mo sila. magkakasama kayo. Oo, Mhm. correct. Yun yung sadly nawala nung Oo. pandemic. Kaya minsan mapapatanong ka lang na kaya mo ba talagang ma-replace yung genuine interaction mo para dun sa virtual, lang? oo, sa Oo, social. kasi Iba iba pa rin. Iba pa rin iba talaga. talaga yung I would personal. agree. Meron akong isang church isang family na nastayan and then nasa isang household sila. Mhm. Pero alam mo yun, what social media gives you is preference of worship. So Mhm. may ibang tao gusto nila kunyari sa isang church mag-worship. So Oo. doon sila manonood. Yung isang family member naman gusto sa church na ito mag-worship. Mhm. Ako napansin yun yung parang nasa isang bahay kayo, nagsisimba kayo lahat, oo. Pero magkakahiwalay kayo. Kanya-kanya kayong live Oo. session. Ang Church gusto ko itong hopping. live na to eh. Ito yung gusto kong live na to. So parang alam mo yun na parang kanya-kanya rin kayo ng kain. Walang interaction. Parang di kayo connected. Yun. Parang- Correct. Church which is parang- hopping nangyari. Actually, ayun naman yung medyo negative. Parang magkakasama kayo sa isang place. Mm.
Ito nung usapan natin, doon ba, magkakaibigan tayo. Pero Mm. pagdating sa social media, meron tayong Yun, polarization. yun yung tinatawag nilang political polarization. Oo. Na since yun yung parati mong nilalike, alam mo what algorithm does? Yun yung isasuggest Ipifeed na niya sa'yo. Isasuggest sa'yo. So kung malungkot ka and talagang yun yung nalalike mo, yun Ay, yung nalalabas. lalabas ang Sad lalabas. boy ka Oo, talaga. sad post Oo, talaga. alam mo, Sad boy kasi. Padurog ka eh. Pailalim. Paibaba ka eh. And ang isasuggest na mga post, mga tao na nag-share din nun ay yung mga katulad din nun. And yun yung mapag-uusapan nyo. Oo. So instead na magkatabi tayo ngayon physically, Mm. siguro magkatabi tayo. Pero even our Instagrams or Facebook Oh. would suggest different things. Oo. Depende sa nilalike natin. Oo. And yun yung dahan-dahan na nurture sa atin. So pag nag-usap tayo, kahit na magkaibigan naman tayo physically, yung language natin magkaiba. Hindi kayo magkakaintindihan. Kasi parang ayun yung nagiging boundary niya eh. Oo. Though, nandun kayo sa isang place, parehas kayo ng platform na ginagamit, pero yung content na na-absorb nyo magkaiba, Totoo. magkakaroon pa rin talaga kayo ng boundaries or ng divide. Totoo. Kasi iba yung magiging belief system nyo eh. Oo. Kung ano nga yung nakikita mo, ayun yung mapapaniwalaan mo. Kung ano yung mga naririnig mo, ayun lang yung papakinggan mo. Totoo. Diba? Yun yung nag-shape talaga sa worldview natin, making us parang although magkatabi, polarized sa views natin ng world. Pero ako, I would like to say then na pagdating sa genuine interactions natin within social media, especially yung nag-pandemic talaga na we cannot go out, we cannot see each other, di tayo makapag-bonding talagang chat-chat lang. I think yung genuine interactions ay nakadepende yun sa atin eh. Like, are we going to be genuine kapag nakipag-interact tayo dito? Kasi kami ng mga friends ko, Okay. we know that we've been genuine. Kasi although ang nawala lang sa amin is yung physical interactions Physical namin. interaction. Pero everyday nakaka-video call kami. Like, Oo. guys, ano nang balita sa inyo? Ganito. Oo. Tapos, Wow. syempre, nakikita rin pag nagsisimba at Mm-mm. virtually sa Zoom. So, I think yung genuine interactions nandun pa rin. Pero it depends on the person Oo. if magiging genuine ka dun sa Mm-mm. ginagawa mo sa social So in a sense, media. parang nakadepende din sa circle mo eh, no? Yes. Actually, ang swerte mo kasi nung time na yun talagang lonely talaga. Lonely. Kasi talagang kung iisipin mo Oo. na yes, socially may mga friends ako pero parang hindi ko sila nakakausap. Like connected kami pero parang ayun pala siya nag-story. Okay. Kasi Kasi parang ako, nakahiga yan, lang. parang it's either magsistay yung band nyo kung gaano ka-strong yung band nyo before or mawawala yung band nyo Konting, at all. konting masisira. Mawawala. That's the power of social media. Gusto ko yung sabi ni Kuya kanina, gagamitin siya na kaaway. At the end of the day, what we have to realize is social media is a gamit talaga. It's a tool. And whatever yung pwede mong gawin sa tool is depending do sa tao. Will he use it to reach people more or lalayo? Kasi yun yung burden dun eh. Minsan nagagamit natin siya para magkalayo-layo pa tayo. Pansin niyo yun? Pag nagchat-chat, yun yung pinaka parang kung may pet peeve man ako sa social media, ito yun. Sa group chat, pag nag-usap-usap yung mga tao, hindi nakikita emotion. Oo. Nami-misinterpret yung statement na Correct. nagjo-joke ka pala, pero dahil yun yung statement mo, Galit. Galit na pala. Nag-away na kayo. Tuloy-tuloy na yun. Pero in reality, naglolokal lang pala ang una. Wala talaga. Actually, Yun ang may wala. ganun experience kasi, di ba nga, nung naging officer ako, syempre, may mga chat ako na parang ang dating is masyadong parang Aggressive. aggressive Oo. yung dating. Pero para sa akin, pagkakausap ko kayo, parang normal na sasabi na, ito, pasuyo, ganito, ganyan. Pero, Nawawala yung flow of delivery. oo, wala Oo. siyang emotion na masisense. Parang kung ano mo basa, kung naka-all caps yan, nakalimutan mo, pero Oo. pabiro pala yun. Ang Oo. tingin nila, paggalit. Di ba? Oo. Parang hindi nila na-feel eh. Oo, hindi nyo mafe-feel. Kung Ang ano yung mababasa gusto nyo mo lang, sabihin. ayun yung nakita mo. Galit ba to? Yari. Parang kung Pag- ano yung nabasa mo, parang isipin mo kung ano yung napifeel mo ngayon. Ang problema minsan, pagod ka, bad trip ka ngayon, tapos pagkabasa mo ng ganyan, guys, pakiganto ganito yan. Ano yung sinasabi na naman dito? Alam mo, Puro isa lang itong utos yun. Alam mo, isa Gagano kong way. na lang. Isa kong way para parang hindi nila ma-feel na galit ako or what. Lalagyan ko na lang ng tawa. Pero nakakatawa. Pero kasi na-experience ko yan eh. May haha na lahat ng lahat ng chat ko. Parang Nabasa galit ka na. yung may haha ka na simula, tapos yung end mo ha pa rin, pero bad trip pa rin sila sa'yo. Tapos ang malapit na yung, pagka magkaaway kayo, tapos para maging, pinapakita mo na dapat relax ka lang, nalagyan mo ng haha kahit kinakabahan ka na, kahit Oo. malungkot ka na, tapos May insulto siya kasi Oo. inaasar mo ba ako? Kahit yung mga sarkasta, may tawa pa rin. Oo.
ano ba to? Parang at least hindi pangit yung image mo. Doon babalik yung statement na sinasabi natin na parang ang daling makipagplastikan sa social Totoo, media. exactly. Diba? Yun yung burden dun eh. Ngayon dito, kasi di ba sa panahon natin ngayon, puro social media na lang. Pero sa panahon ba natin ngayon, paano pa kaya tayo magkakaroon ng nung kumbaga kung walang social media, paano tayo makakakonect sa ibang tao? Gusto Oh, ko yung mukha no. ni Hans, kunot agad eh. Oh, no. Parang, oh my gosh. Ano to? Thank you so much, guys. Pero ang hirap eh. Sa totoo lang, sa ngayon, parang hindi ko maintindihan kung paano tayo magkakaroon ng bagong friend. Kasi dati wala namang social media. Oo. Pero nagkakaroon kami ng kaibigan. Mm. Sila siguro kasi hindi naman ako magpala-kaibigan. Pero I mean, yung nagkakaroon tayo ng kaibigan kasi lumalabas tayo palagi. Oo. Ngayon kasi mas madalas nasa loob na Sa tayo. loob. Yung tipong parang kahit na nasa labas ka nga yun nga katulad ng sinabi natin kanina, parang nasa loob ka pa rin ng social media kasi nandoon ka pa rin cellphone ka pa rin, 'di ba? Parang ang hirap na magkaroon ng ibang kaibigan niya yon. Pero sa naisip nyo, kunyari sa labas ng pagiging Adventist sa atin, paano kaya sila nakakapag-add ng mga kaibigan? Yung talagang legit na kaibigan, hindi lang pang social media. Ano kaya sa tingin nyo pag sa labas, paano kaya yung way nila para magkaroon ng ibang mga kaibigan? Okay. So, may experience ako dyan eh. Dati nung hindi pa ako na babalik sa pangaral ng Panginoon. Yung style na nagkakaroon ng mga bagong kaibigan is sa gimmick eh. Sa mga party-party talaga. Magugulat ka na lang. Nandun lang kayo sa isang table lahat. May konting inom-inom. Tapos magugulat ka na, kinabukasan, magtotropa na kayo. Pag Oo. nagkasalubong kayo, uy pre, kamusta? Ah. Magugulat ka na parang, uy, bago kong tropa. Ayos suwabe. Parang mapapaganon ka na in a sense, di mo ginamit yung social media, pero nagkaroon ka ng mga ibang connection. Na hindi ko sinasabi na gayahin ha. Parang nataon lang na ayun yung experience ko. pinag-uusapan naman Oo. natin Oo. yung, Gumimik yung sa labas eh. Mga kapatid, kailangan po ng gabay ng mga magulang. Oo. Mukha yung gigimik, ha? Pero something na napansin kong commonality doon is bringing yourself to a parang community event. Sobrang halaga yun na parang i-expose mo yung sarili mo, gawin mong vulnerable yung sarili mo sa mga ganong moment. Correct. Kasi something na napansin ko is kapag wala yung social media, tanggalin natin kanya yung social media, kailangan mo talaga pumunta sa lugar na maraming tao. Correct. Oo. Napaka-imposible kunyari pumunta ka sa like randomly lang ha, lumapit ka, tao po, gusto po ng kaibigan. Hindi. Kaya dun papasok yung halaga nung katulad na sabi mo, if ever, sa gimmick siya, o kaya naman another sense of a place or filled with community is a church. Ang daming tao doon. Totoo. Pag pumunta ka doon, you'll really find someone na pwede mong makaklose at makasama. So it's really important to bring yourself dun sa mga community places na ganun. Tsaka we're blessed na we have many activities. Oo. Ay, oo, Yun totoo. ang Social maganda. events. Marami Church, tayong social district events. areas, conference yung marami tayong social events, no? Acquaintances, social night, fellowship, mga Camping. yes, Yeah. camping, sport fest. Camping. Doon talaga nakakaroon ng time to build a relationship, Ay, a oo. friendship outside ng social media. Oo. Kaya mahalaga talaga no we should join. Kasi Oo. sa amin din, like sa amin sa AUP, syempre hindi namin ang daming estudyante sa AUP. We are Ilan tayo almost dun? Parang 3,000 3,000 plus. plus. And then, hindi namin lahat kilala. Hindi rin namin lahat marireach sa social media. But we have these activities, acquaintance, movie Ayun. night, mga booths, no? Mhm. Na doon nagkakaroon ng interaction. Nalaman namin yung name, anong ganap mo sa life, mga ganun. Yung Facebook. Facebook. Facebook account. Facebook ulit. Balik ko dito. Oo. At saka, one more thing, no? Laki ding tulong nung friends of friends. Ayun. Ay, oo. Ang dami kong ganun experience. Like, sa mga churches, since ako, may friend ako, ito yung group of friend ko sa church. And then, si group of friend ko, meron siyang ibang friends din. So, ipapakilala niya sa akin si other friend niya. Tapos, okay, friends na tayo. Friends na din kami. So, lumalaki yung, natin, circle Because your natin. friends are my friends. Yes. My friends are The your more we your get together. The more we get together, the happier are we. Yeah. Teka lang. Pero sa about sa social media, sa inyo ba, kumbaga may nagbibigay ba kayo ng break sa social media? Kasi ako, palagi ko naman nasasabi to dito, na wala talaga akong Facebook. Na wala akong Facebook. Na messenger lang. Friend tayo, di ba? Oo. Yung sa account ko. Pero naka-deact yun ngayon. Parang messenger lang talaga yung inopen ko. Kasi, ang reason ko doon, dati, parang nagdi-detox ako eh. Pagka siguro mga 3 months, medyo naglalaylo ako doon. Hindi na, nagde-deactivate ako. Tapos mga
2 weeks lang siguro or ganun lang. Kaso lang, nung mga tumagal, parang na-enjoy ko na siya. Enjoy na, nawala na. Na-enjoy ko na siya. Tapos parang 1 year na yata yung account ko na ganun lang. Wow. Oh, promise. Yung ano lang siya, yung messenger lang yung naka-open. Kaya nakakontakt pa rin ako ng mga friends ko. Pero may isa akong account na pang ano lang, pang business lang. Kumbaga pagka may popost ako or may bibilin ako, yun yung pinanghahanap ko sa marketplace. Gano'n, yun lang. Para dun lang siya. Kasi ang napansin ko kasi, pagka nag-social media ka, parang alam niyo yung scroll, walang katapusan yun eh. Walang katapusan Hindi na, kahit na, yun. sige, mag 8 hours ka pa Ayan. dyan. Oh, Ubuhin may ko bago na na. 9 Good hours. on. Oo. Buti nga yung IG ngayon meron ng you're all caught up. Ayun, oo. Don't worry, Kumbaga, kaya nandito ka na. Kasi pagka scroll mo pa, ay, nakita ko na to kahapon eh. Oo. Diba? Ganon. IG meron ako pero kasi di ba hindi ganun kadami yung mga pinupost Totoo talagang yan. photos lang. Photos. Sa Facebook kasi napansin ko, di ba masyado kasi tayong mga Pinoy, ewan ko lang kasi tayong mga Pinoy, parang kahit na anong issue, pagka nakita natin, tas medyo, oops, kahit yung minsan hindi ka naman maano sa Pilipinas, pero nakikicomment ka, bakit nila kinukuha yung West Philippine Sea? O sino na naman? Wala ka namang alam Oo, talaga. diba? Hindi mo naman binasa. Sino na naman tong spy na to? Nandito na naman. Umalis ka na dito sa Pilipinas. Ganon-ganon ka agad, diba? Kahit na hindi mo naman, hindi ka naman connected doon. Wala ka naman talaga dapat Parang kung pakialam. sumasaw ka lang. Anong pake mo? Bilang, Sabay sa trend. Diba? Pero nagko-comment ka. Nagko-comment ka. Diba oo. parang, ako kasi, ganun ako, promise, ganun ako. Pagka may nakikita ako, minsan napapa-comment pa ako, si kuya naman, kala mo naman, ang tino-tino, diba? Ko-comment ka pa. Pagka-friend mo, diba, pagka-friend mo, si Hans, kilala naman ako ni Hans pag sa Facebook, diba? Kahit sino-sino, pang, biglang magugulat ka, biglang susulpot yung comment ko dyan na puro pang-aasar lang. Pagka, siyempre, Kay ang dami Nati mong V. friend, diba, ang dami mong friend, kada magpo-post yung friend mo, comment ka na naman. Promise, ubos oras. Hindi na ubos. Kaya yung nung nagtanggal ako, pang business lang, kumbaga pagka tinitingnan ko, syempre hindi naman ako basta-basta magko-comment. Sino ba yan? Hindi ko naman Totoo. kilala, di ba? Ako naman in terms of digital detox, mga ganon, Your Honor, di ko po alam. wala ako paalala. Wala ako maalala. what is life Wala before ako phone? sa farm. Kamusta naman? May masasabi ka ba yung mga dating buhay mo? Wala pa ako maalala. Walang Hindi. buhay after before phone. Pero something na na-realize ko doon pagka sinabi yan, hindi ko rin kaya, honestly. Hindi ko din kaya talaga. Oo. Kasi simula nung nag-pandemic, naging buhay ko yung social media kasi nga hindi ako makalabas. And then, ito lang yung means of communication ko with my mom, my relatives, my friends, my churchmates. So, kapag natagal ako sa social media, ano lang gagawin ko? Mababaliw ako sa bahay. So, nag-start ako pandemic talaga ako, talaga ako sa social media. Like, yung tulog ko, gising na ng magulang ko, ng grandparents ko. Nararamdaman ko na gumagalaw sa baba. Ako patulog pa lang ako. Yung pag may gumalaw na bilang, Okay, talaga. Baka mawali ako. Napatay na. Bata. Ganun ako kalala mag-social media. Until ngayon, like kahit sobrang anto ko na, pag nasa dorm ako, like sobrang ang buo-buo nung araw, sobrang pagod. Pero kahit anong antok ko, kailangan ko pa rin mag-cellphone. parang Tapos vitamin ang C mo. ending, puyat na naman ako. Hindi ako makikita mo na naman siya sa room namin. ang ending, wala. Puyat na naman ako. Wala na naman akong tulog. Yung mga ganon. I'm trying to position myself in between. Nakikita ko yung sarili ko na kailangan ko talaga yung social media. Pero nare-realize ko rin yung dangers na sinasabi ni Kuya. That's why kapag kami tatambay, meron kaming bro time ang tawag namin. What we try to do is pagpapatong-patungin namin yung phone namin. Wala talagang kukuha mo na. Oo, maganda Kasi yun, that's maganda the yun. only time. I mean, hindi siya kasing detox ng sayo. Siguro sa amin Oo. diet lang. Oo. Pero fasting lang fasting konti. lang. fasting lang po. Fasting. Pero what I've observed is parang like, we won't move the phone Oo. until everyone agrees na tatanggalin yung phone. So that's something na parang hindi ko kaya yung ganun, Kuya. Honestly. Like saludo kami sa'yo doon. Pero Oo, ako din. nare-realize ko rin na parang because of it, nadadamage, nauubos yung genuine connections. Ako din, nafe-feel ko, actually sobrang feel ko na kailangan ko ng social media detox. Actually, ang laking impact ng social media sa feeling, sa emotions na feel natin. Makabasa lang tayo ng malungkot, parang malulungkot tayo. Makabasa lang tayo ng nakakaiyak, may iyak tayo, makapanood tayo ng iyak, ganon. Parang gusto mo mag-donate, no? Pero wala tayong pera. Nakakalungkot naman. Anong Gcash nyo to? Ay, wala pala naman. Wala naman yung Gcash Wala pala ko, naman ganon. Gcash ko. So I really feel the need, yung urge nung yung detox. need ko ng detox. Pero at the same time, hindi ko siya kayang gawin. Kasi ito nga Parang yung means of communication. communication talaga. And of course, as leaders, alam natin Oo. kung gaano kahalaga na makakommunicate nila tayo. So parang,
magdi-detox or mag-social media. Mm. Mag-social media, Your Honor. Pero kung iisipin mo nga naman, kung paano natin magagamit yung social media in a positive sense talaga na Mhm. pag-build nung meaningful connections natin. Pero napunta rin tayo sa usapan na what if nawala. So gano'n nga ba ka-importante yung physical Wag nga wawalain, presence? sabi niya. Huwag nga Wala tayo. Hindi pwede. Kailangan kailangan kasi natin ma-realize na mas marami tayong magigain Oo. pagka personally tayong nakipag-build ng relationship sa iba. Mhm. 'Di ba? So ano nga ba yung mga importance nito? Yung physically present ka, yung mga non-verbal communication mo na magkakasama lang kayo. Kasi in a sense, Non-verbal ka, ganun-ganun. non-verbal. Kasi 'di ba? Meron tayong mga times na alam niyo yung malulungkot na lang tayo tas kahit anong sabihin natin hindi siya enough Hindi siya okay. So parang yung naranasan mo yun. naranasan mo yun. Yung time na parang wala kang sense of purpose. Parang gusto yung inaano natin dito, yung kumbaga yung paano natin paparamdam sa kanila. Oo. Physically na. Kasi iba kasi yun iba yung sa social media na, Oo. kunyari may nag-grant doon, di ba? Tapos Oo. magme-message ka na, bro, kaya mo yan. Kamusta ka? Kaya God mo will yan? provide, ganito, Kaya ganyan. malungkot ako. Comment Pero- mo, wag. Wag. Di ba? Parang iba kasi pagka sa ano, di ba? Pagka personal, na Oo. nakikita mo siya na malungkot. Di ba? Pag nakita malungkot siya, ba't ka malungkot? At saka parang iba yung Are you sad? You're not sad. You're not sad. hindi ka bawal kang malungkot. Ako kasi, before ako ma-addict, hindi ko talaga kasi, inaano ko na yung sarili ko na addict sa social media. Pero before pa mag-pandemic, since ilang taon pa ako noon, syempre hindi pa talaga ako binibigyan ng mga, cellphones, Mm. mga high-end na gadgets. Oh. Wow! Yung social media, hindi pa siya ganun ka-boom nung, Anong time yung mga Friendster pala? Mga before pa. Tumblr pa na Oo, siguro. Hindi, joke lang. Nako. So parang basta sanay ako kasi nga lalo before very extroverted ako. Mm. So ako talaga lagi yung nag-initiate ng social interaction sa mga tao. Like, "Uy, kamusta kayo?" Ganun. Ano balita? Hello! Yung parang yung kamusta?" introvert tumatakbo na pala Oo. yung pag nakikita ka pala. Parang papalapit pa na ako, okay, abort. Ganun na. Oo, pass. Ligo, U-turn. So para alam mo yung feeling ko, feeling nila, feeling close na ako, ganun. Oo. So ganun ako ka-extrovert, ganun Oo. ako Ganun talaga naramdaman namin. Pero ganun nga. So parang ang maganda kasi sa ganun, makikita mo, masisense nila yung emotions mo na happy ka talaga na Mhm. ma-meet sila. Oo. Happy ka na makilala sila, happy ka na makita sila. Makausap In that- sila. oo, makausap sila. Mm-mm. Unlike kapag sa chat, I'm happy to meet you. Hindi natin alam Ganon. hindi natin talaga alam. Oo. Guys to chat you. Actually, pagka may nag-chat sa akin, inisip ko pa na may meke lang to na pakiramdam. Tapos di ba yung mga emojis pa, like yung happy face, ginagamit Oo. siya pag galit na, hindi ka na pag masaya ka talaga. So pag Parang okay lang ako, Okay lang. Smile. Smiley. galit ka talaga doon. Kapag physical interaction, andun yung genuine aspect. Totoo. Oo. Alam mo yun yung problema ko honestly. Kaya habang nagkikwento ka niya, pumapakit, like, ginaganon ko talaga mo ko. Nagkikringe na naman ako kasi one time, ang sarap ng luto. Tapos ang nilagay kong emoji yung nakaganyan. So parang Kuya ang Jo, bastos. wag yan. Tanggalin mo yan, Kuya Jo. Sabi ko, ang sarap. Sabi ko, kasi yun yung nakalagay na emoji. Alam mo yung miscommunication na social media. You cannot make them feel na nag-e-enjoy ka sa pagkain. Sabi nung mga, tumakbo yung isang kabataan ko, Kuya Jo, tanggalin mo yung post. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi tama yung pinost mo. Sabi ko, bakit? Basta tanggalin mo. Alam mo yun, yung moment na yun na parang you cannot express properly. Oo. Especially kung yung mga nuances na ganun hindi mo alam. Tsaka iba na talaga yung mga meaning ngayon ng mga emojis ng mga words na ginagamit. Isipin mo Wala yun, talaga- ina-appreciate ko siya, ang dulo manyakis ako. Sa pastor, hindi Oo. maganda yun. Oo. Pangit yun. Kaya parang kung tutusin, mas preferred din talaga yung socializing na personally. Kasi ako, may na-experience ako doon sa AUP din. Meron ako nung kaibigan na nakakwentuhan. Kami yun nila Chuck, nila JM. Nandun kami sa dorm, magkakwentuhan kami. Tapos yung mga usapan namin na kung iisipin nyo, simpleng bagay lang, umaabot kami 2 oras, 3 oras. Tapos yung topic namin, mapapagana na, bro, kamusta ka na? Tapos biglang hanggang mag-goal ka, lumalalim yung papag-usapan nyo. Tapos magkakaroon kayo ng mga realizations na kung tutusin, hindi siya kaya palitan sa virtual socialization or socially active. Yung mga chat-chat Oo, lang, sa mga group chat-chat. chat. Kasi Iba eh. in a sense, iba talaga yung connection na nabubuo nyo pag magkakasama kayo kasi mas na-express nyo ng tama yung emotion and at the same time, naiintindihan nila, mas nakaka-connect sila and mas nakakapag-add sila
And Mabilis sila mag-react. Oo. Nakikita nila eh. Nakikita nila, nararamdaman nila, alam nila, sabi nila, ay wow. Diba? Na-experience niya rin pala to. Ako rin may ganito experience. And Oo. in the long run, mas magkoconnect sila. Mm. Kasi same sila eh. this is the actual reality ng social media. There are things na hindi mo kayang i-communicate Oo. with words. Totoo. Alam mo yun, I've been also trying to counsel people sa mga counseling sessions. Mm. Minsan, you just have to be there. Oh. Kailangan tabihan mo lang sila. Mm. And yung bagay na yun, hindi mo siya magagawa sa social media. Yung umiiyak yung tao, Oo. tapos ang chat mo lang, I'm here for you. Versus you're just sitting there, pinapakinggan siya, and hinahayaang i-flow niya yung nararamdaman niya. Mm. Mm. Yun yung bagay na parang a tap in the back Mm. ay hindi mo pwedeng isend virtually. Oo, totoo. Virtual hugs. Virtual hug. Virtual hug versus an actual hug. Yan yung problema ko sa AUP. Lahat niyayakap ko sa AUP eh. And, but the reality is, hindi mo siya mapapasa, hindi mo siya ma-Gcash, hindi mo siya ma-airdrop, Oo. hindi mo siya sitting beside the person na may problema Oo. and not even talking makes so much impact na hindi mo magagawa sa social media. Correct. And doon, papasok dun yung very famous saying natin na action speaks louder than words. Oo, Talaga na, totoo. pwede natin kayang-kating sabihin na dito lang ako palagi sa'yo. Pero, nasan ka ba talaga? And that is where Christianity comes in. Mm. Alam mo yun, yung parang you can tell person na mahal kita, importante ka sa akin. Mm. Pero iba yung kapag nakikita nila na pinapakita mo talaga yun. Dun sa part na yun, that's where Christianity makes sense. Mm-mm. And that is where Christianity really, in a way, would require physical contact Mm. na outside social media. Social media. Napansin niyo yun? Kasi you can say sa mga tao na pwede mo ilagay ito sa bio mo, Christian. Pero being with a person and going with that person is another story. I mean, do you remember an area in your life na gano'n na parang you really have to be there para doon sa tao in Oo. order na mag-grow kayo spiritually? Alam. I mean, kasi pag ako nag-ano ng mga tao, alam mo yun nga yung pinagtatawanan namin eh. Kasi normal elders would visit yung bahay ng mga brethren. Mm. Yung bahay ko, the moment na naging ako youth elder, pumupunta yung mga bata sa bahay. Kuya Jo, ano yun? Tara kape. Yun yung language nila actually. Pag nagsabi nila ng tara kape, alam ko may problema na yan. Mm. And dun sa mga moment na yun, when you're being a Christian, yung mga moment na yun are the moments that matter. Kasi yung mga kasunod na pag-uusapan dun are things na una, hindi talaga nila kaya open sa chat. Mm. Pangalawa, yung habang pinapakinggan mo sila, yung even just your reactions, sobrang halaga na makita nila yung reaction mo dun. Pangatlo, may mga times na especially, yun, ini-encourage natin, lalaki lang talaga, babae. Pero like yung physical touch, na iparamdam mo, nandito ako, sige lang, magsalita ka lang. Go on. Tuloy lang na pagkikwento. Yun yung mga bagay na pag trinay mo siyang i-social media, maaaring pwede. Medyo. Ganun. Medyo. Depende. Pero at low, Light. slight. Pero even ikaw, Hans, siguro mag-agree ka dito. At those lowest points ng buhay natin, we need a person walking beside us, just sitting beside us. Mm. I minsan, alam nyo, wala pa akong aso sa AUP, pero sabi ko, Hans, mag-walk tayo. Kaya pala friend mo si Hans. Kaya pala. Dog pa na relationship to. Now you know. Now you know. Sabi niya, Pero doon sa moments na yon, pag ako yung nag-aya sa kanya na maglakad, may problema ako. And kailangan ko na lang ng tao na makakausap dun sa time na yun. And dun sa time na yun, that is where Christianity is being felt. Dun sa bagay na yun. Tsaka what social media cannot give us is yung presence na hinahanap natin. Kaya sabi ni Kuya Jo na yung presence na kahit pakahaba ng message ng advice to comfort you, Oo. pero kulang kasi wala yung hinapin na gusto natin na meron tayong kasama, gusto natin na meron tayong katabi, gusto natin na ma-feel makausap natin. tayo. Oo. Na Personal. someone is really there for us na hindi lang sa chat. Kasi ako, kahit umiiyak ako, kaya kong sabihan ka ng mahaba, kaya kong mag-comfort sa'yo, kahit may problema din ako, kaya kitang i-comfort. Pero when they give you the time, yung physical touch, yung appearance, yung presence nila, that means a lot. Totoo. Alam mo, that's very identical. Although, we have to admit, walang social media nung time ni Paul. Walang social media nung time ni Jesus. But you have to admit, even the book of Hebrews was a letter.
So kung itatranslate natin sa panahon ngayon, nag-chat si Paul sa mga taga-Hebrews. At nung nag-chat siya, ang sinabi niya doon, kahit na pwede nyo namang basahin na lang yung letter ko sa Hebrews, sabi niya doon, if you would look at Hebrews 10, verse 24 to 25, sabi pa rin niya doon, not neglecting to meet together. There's still a different impact to meeting together. And alam mo yun, another thing na gustong-gusto ko na dun sa binabasa ko sa writings ni Paul naman, isang bagay naman na sinabi niya doon sa Romans 15, may the God of endurance and encouragement, dalawa yun endurance and encouragement. Maniwala kayo, when you're being with two persons, basta dalawang tao lang sa room, hindi maiiwasan na mag-aaway talaga yan. Di ba? Gawin mong tatlo, mag-aaway yan. Pero there's endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another. Bakit? Kasi when that harmony happens in accord with Jesus Christ, that together you may be with one voice, glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The idea at the end of the day is, as people would observe us, as people would hear the harmony created of us being one, parang sasabihin nila, gusto ko kasama doon sa mga taong yan. Alam nyo, I've been promoting church, going sa church, sumama kayo sa small group namin. No amount of devotionals na ifo-forward mo can impact better than mag-my day ka na magkakasama kayo, nagkikwentuhan. Kasi yung mga tao sasabihin, uy, gusto ko sumama doon, sama mo ko. Uy, ginawa nyo yan? Next time, invite mo ako Yung willingness nila na, ang hinahanap ng tao, okay guys, maniwala kayo, pwede ni ChatGPT yung mga devotional. Pero yung magkakasama kayo nagde-devotional, ang hirap-hirap siyang gawin ng outside that space. Yung mga honest na interactions yun, yung mga masishare nyo sa time of those na devotional na hindi siya filtered, hindi siya scripted kumbaga. Kasi kung magkakasama talaga sa isang area, nandun kayo, mailalahad nyo lahat ng thoughts nyo, paano nyo to naintindihan yung bagay na to, ano yung naging reflection nyo, ano yung naging implication nito sa buhay ko. At kung paano siya magiging tool na kung saan ay yung magiging dahilan na para this is my authentic experience with God. Oo. Na pag shinare ko, sigurado kung meron sa mga kasama ko is hindi na-experience to, pag napakinggan nila to is malalaman nila na may ganito pa ng experiences na pwede kong mapulutan ng aral na kung saan mag-grow yung spiritual self ko sa pamamagitan lang sa experience ng ibang tao na nakasama ko personally. I'm just putting myself in the situation. I agree with that. Isipin mo to, I'm just putting myself in the thing na shinare mo kanina. Imagine mo yung mga kasi yun, sabi mo gimmick. Isipin mo yung mga nag-aayang mga nginginom. Uy, bro, mag-virtual inuman tayo ha. I've never heard of virtual inuman. Bili ka na lang dyan, Bili ka na lang dyan. Bibili tayo Bibili ako dito. dito. Para lahat magkwentuhan tayo may tayo. ambag. Oo. Tapos yung pulutan, kanya-kanya. Kung ano yung Kanya-kanya preference na mo. Walang ganun. Kasi merong bagay na pag-uusapan na kapag kayo ay magkakasama na katulad nito, na hindi mo makukuha yung genuinity, commitment at yung consistency ng emotions kapag ginawa mo siya sa social media. Pag nakakita kayo, i-share nyo ako sa feed ng nag-virtual inuman. Pero wala pa ako nakikita. And that only points out na during those times, you're not only, and when it comes to Christianity, you're not just supposed to do things for people, but you're supposed to do things with them. With people. I mean, journeying with them. That's very, very important. May kasabihan ba na no man is an island talaga? Na in a sense, parang hindi mo siya magagawa pagka puro social media ka lang I mean, yes, positive ang social media kasi one tap away. Hans, nandyan ka ba? Free ka ba ngayon? Pero yung in a sense na hindi sapat yun Parang, Hans, free ka ba? Tara, labas tayo, kwentuhan tayo, catch up tayo. Yung experience na makukuha nyo nun, talagang grabe yung impact sa buhay mo. Yung mga negative thoughts mo, mga wala. Tapos magkakaroon pa kayo ng kasiyahan kasi nakakapagkwentuhan kayo, nakakapagkulitan kayo. Di ba parang mahirap siya ma-reach pagka puro social media lang. Yes. Yung for example, ngayon magkasama tayo, may kita ko yung reaction ni Kuya Jo na pag nagkikwento siya, nahahawa ako Yung tipong malungkot ako pero pag nakita ko yung expressions niya, Akala diba? yung mukha ko ba o yung expression ko yung nakakatuwa sa'yo? No comment. Pero diba, yung sense 1-0. na, Saka tawag dito, one more thing about sa pag-get together beyond social media is that pagdating sa church is that we are serving together. oo, totoo. Like this, we can do it virtually.
we can do this virtually. Pero iba yung fulfillment na ginagawa natin siya ngayon na we're together. Merong mga times na hindi natin nakukuha yung fulfillment kasi ito hindi yun yung hinahanap natin eh. Ang dami kong na-experience ng mga virtual activities, madami kong mga na-host na events na virtual activities na may kasama ako. Pero yung fun, yung joy, hindi siya ganun ka-fun at di rin siya ganun nagbibigay ng joy. Unlike pag magkasama kami nung kasama ko mag-host. Kapag nasa mismong event ako, like yung singing group namin, nagtatry kami natin, nakailang record kami na, alam mo yun, syempre pag na pandemic, nandun ka lang sa inyo, so kanya-kanya tayong record, di-edit na lang. Hindi siya ganun ka-fun, unlike when you sing together. Totoo. Diba? So yun yung maganda na what's beyond social media is that you are serving together. Totoo. We have to face the fact. Social media is here to stay. Correct. Hindi na siya mawawala. Hindi na. But alam mo ang ganda nung title nung nung podcast natin, it's beyond social media. Mm-mm. You can start there kasi you have to admit the fact. Just because you're friends in Facebook, it does not translate na friends na talaga sa reality. Oo. But the point is, you can start there, but you never can live or you can never grow your relationship if you don't find place beyond it. No, totoo. Kailangan meron talaga na outside of it, merong time. Kasi that's when yun yung nagiging parang acid test mo. Whether tutuloy mo pa ba yung relationship o hindi. At those moments na nag-aaway kayo, at those moments na nagkakasagutan kayo, that's those moments na you would decide, I will still choose this person. So yun yung beauty ng physical na nabuo yung friendship. Kasi una, magmamaster ka ng courage bago mo kausapin yun. Tapos kakausapin mo yun. Parang alam mo yun, yung mga madaling bagay na makuha, madali rin mawala. Pero yung pinaghirapan mo, kasi iba yung makipag-friend kayong versus yung add friend. In-accept, okay na. Versus yung lalapit ka doon, pwede ba tayo maging magkaibigan? Hindi mo sasabihin yun eh. Ang gagawin mo, kamusta? Taga saan ka? Taga ano? Ay talaga? Oh, that's the reality of it. And that's something na parang it's here to stay. Hindi natin pwede sabihin masama siya. Kasi ang reality, what we're actually doing is somehow part of social media. Oo. Pero, what's beyond it? Yes. What's beyond it? Kumbaga parang siya parang hindi natin nililimitahan na kumbaga parang ito na yung panahon natin ngayon. Kasi since na parang nag-full blast yung kanina pa nga natin pinag-usapan nung nag-pandemic, parang nag-full blast yung social media, di ba? Ginamit natin. Pero ang sinasabi dito na hindi natin siya linilimitahan na puro social media lang. Kumbaga dapat i-balance pa rin natin. Kasi hindi na nga ito hindi na mawawala yung social media. Tsaka naging kasama na kasi natin eh. Ano nangyayari? Hindi naman tayo pwede na nandito na tayo sa email, sabay bigla tayo mag-snail mail pa, no? Di ba parang Sa email na eh. Ang hassle naman doon, no? Babalik ka pa doon sa nakaraan. Pero kumbaga gagamitin natin siya para mas ma-improve pa yung syempre yung pagiging natin sa biglang isang Kristiyano. Pero syempre din na gamitin natin siya para lang din mas madali kasi maipagsama-sama yung mga kaibigan natin kasi mas mabilis ang communication. Pero wag nating kalimutan yung physical. Diba? Na aspeto na kailangan natin mag-usap, na kailangan natin na makapag-bonding, makapag-catch up man lang. Kasi ang hirap pag puro sa social media lang. Kumbaga wag nating hahayaan sa atin na nalamunin tayo ng maging yun na lang yung mundo natin. Maging yun na lang yung mundo natin. Diba? Kailangan lumabas pa rin tayo doon. Hindi na, gamitin natin to sa positive na pagkakataon, yung social media. Pero dagdagan natin ng physical. Katulad nito, kung itong podcast natin ginawa natin pa Zoom, hindi magiging ganito yung kasi hihintayin pa natin yung bawat isa. Tapos minsan parang imbis na kailangan mo nang sabihin pero hindi mo masasabi. 'Di ba? Pagka online kasi minsan ang daming nag-chat. Kunyari sabihin natin GC, ang daming nag-chat. Tapos magme-message ka na pero ang dami pa nag-chat. Tapos dudugtungan mo naman yung sinabi niya. Sabi nga ni tapos baburahin mo na naman yun kasi may iba na naman. Hanggang di mo na nasabi. Di ka na nakasabay. Iba compare sa sa harap-harapan kayo nagkwentuhan. Masarap yung kwentuhan ng harap-harapan. Masarap yung bonding, no? Na walang Katulad sa atin, nag-uusap tayo. Pero sa bagay, alangan naman mag-podcast tayo dito. Tapos ganun tayo. Pero syempre, di ba, iba kasi yung usapan kapag nakalapag yung cellphone natin. Basta pagka physical. Kumbaga, i-maximize natin
natin yung time na magkakasama, na nakakapag-usap tayo. Sa atin naman sa religious aspect naman na magasarap kasi magbigay ng yung mga encouragement, tsaka yung mga patotoo natin ng personal kaysa sa i-chat mo. Iba yung dating din sa'yo na kunyari nanghihina ka na spiritually, pero pag nakita mo si kapatid na yung kasigasigan niya, yung patotoo niya, narinig mo personal, iba yung impact sa'yo compare sa chat niya lang sa'yo. Correct. Alam niyo, looking at that idea, I love the concept na hindi lang siya social media. Actually, it's called social media platform. Although I believe hindi naman yun yung original intention nun. Pero if you would look at it in a Christian perspective, it's just a platform. Meaning, if it's a platform, it's just your starting platform. Alam niyo yung pag tumatalon ka, alam niyo yung sa swimming, na parang may tinatalunan sila? That's an example of a platform eh. It's something you can jump off from. Ibig sabihin ko ay you can start with people na pag nag-like ng mga religious posts mo, later on, i-reach mo siya. It starts there. With those honest interactions, doon nagsisimula yung mga ganun bagay. So ayan, napakaganda ng ating kwentuhan. Ngayon naman dumaon na tayo sa mga takeaways natin kung ano yung mga na-realize natin na mga ganda pagdating sa topic natin na socialization beyond social media. So unahan natin kay Kuya Hans. For my takeaway, I would like to share some article. It's entitled Socializing Beyond Social Media. So, patanong siya. Sa article siya ni Sappho Stanley last October 2021. Sabi niya dito sa yung part lang, share ko yung part niya, which I agree, is sabi niya, social media then has become necessary and we rely on its existence now to do work, socialize, and express ourselves, which is true. And the crash, however, has shown how fragile this newfound language truly is and how necessary it is to people. Sabi ni writer, I even found myself wondering what to do when Facebook and Instagram went down. Luckily, I had Twitter. Sabi niya. May isa pa pala. Baka mamaya buhay ka pa yung Friendster dahil nawala yun. Alis sa tita siya. Pero I do agree with this, no, na social media is now part of our lives. Oo. Hindi na natin Totoo siya naman yun. maaalis. Hindi na. Hindi na talaga natin siya maaalis. Can you imagine a life, a world without social media? I can't. And hindi ko rin kaya iyak ako pag walang social media. Pero let's always remember na there's always a good and a bad side to everything. So kahit to anything. Sa social media, there are good things. There are also bad things. It is just up to us kung paano natin siya gagamitin. Kung gusto nating mang-scam, bahala na kayo dyan. Kung gusto nyong maging instrument yung social media to spread the word of God, it's up to you. Hindi lang naman social media, kahit sa mga kung ano-anong bagay na meron tayo, it's always up to us kung paano natin siya gagamitin. So we must really and always practice pa din yung pag-socialize natin beyond social media. In my experience sa leadership ko, I'm an outgoing external affairs counselor. And one of the things doon sa proposal namin is actually to visit yung mga schools na gusto namin ma-reach. One of the challenges by our advisors and leaders was that's costly. Magastos pag pinuntahan nyo pa. Hindi nyo ba kayang i-achieve yan via Zoom? But what I told them during the meetings was, if we want them to feel na we're here for you, we really have to be there for them. And what I'm trying to say right now is, yun, we started communicating, nagkaroon kami ng online worships, but it's just our platform na we stood from going to nagkaroon kami ng interweave event. Nag-interweave po. That's a moment wherein yung mga schools na yun gathered in one place para magkamustahan sila and magkwentuhan. What I'm trying to say is, pag pumasok ka doon sa landscape ng Christianity, psychology and sociology will tell you na social media is here to stay. In the realm of ministry and theology, you would really understand na bilang ang identity natin na Seventh-day Adventist is kaya tayo nag-exist. Ang relevance natin is closely tied doon sa reality na messengers tayo. And as messengers, ang gagawin natin is to find the best tool para ma-communicate yung message as the fastest way possible. Tanggalin mo yung mission natin na mag-share ng gospel na dadating na si Jesus. We're just like the others. But what makes us unique and what makes us important and what makes us relevant is meron tayong message na dala. And if social media is a tool for that, we should maximize it. But it's just a tool.
there's a lot more tools na pwede natin i-maximize. And if inisip natin na social media is the only tool, doon tayo magkakaproblema. Diba? That's why it's beyond eh. Beyond eh. We'll use it to start, but that moving forward, alam mo yun, kaya yung ano namin is banig na interweave. Sa una magkalayo yan, palapit siya. Pero later on, ang goal is talaga maging closely knit sila. Sa akin naman kasi, katulad nga ng kanina, yung mga pinag-usapan natin, kumbaga hindi na talaga siya mawawala yung social media. Gusto ko lang balikan yung kanina, yung kunyari kung ano yung nakikita mo or yung gusto mong makita, yun yung i-feed sa'yo, di ba? Ngayon, nasa atin na yun kung paano natin. Kumbaga, ang iniisip kasi natin, kinokontrol tayo nila, di ba? Kung ano yung i-feed nila sa atin. Pero balik rin natin yung pananaw. Ang gawin natin, puro positive yung i-click natin. Kung puro positive yung i-click mo, yun din yung i-feed nila sa'yo. Kumbaga, gamitin natin yung social media para maging benefit sa atin. Mas lumago tayo sa spiritually. Kaya kung gagamitin natin siya sa positive way, ganun din, ang laking tulong nito sa business, social media, ang laking tulong, no daw talaga, ang laking tulong yan sa business. Sobrang napabilis. Ang laking tulong. Kunin natin yung positive, iwan natin yung mga hindi negative. Yun yung naano ko dito sa social media. Mas lumawak yung pangunawa ko or yung pagtingin ko. Tsaka sa pag-socialize beyond yung social media. Na we can make connections din naman pagka ginamit natin yung social media. It's just that na kailangan natin ma-see yung kung ano yung mas higit pa. Diba? Sapat okay na may makikilala tayo pero sapat na ba yung makilala natin? Ang importante is that mag-build tayo nung meaningful and lasting relationship na which is hindi natin magagawa sa social media. Like, ngayon, ang pinaka-importante dun is yung what comes next. What comes? Kung magde-decide ka ba na, okay, nakilala ko siya, that's enough. Kung hanggang doon lang, diba? Kung hanggang doon lang ba or would I follow through? Na kung saan, nakilala ko siya and it's kind of positive for me. Social media is just a starting point but what we choose to do after that is up to us talaga. So ayun guys, dito na magtatapos yung ating kwentuhan. Napakaganda nga nung kanya-kanyang perspective natin na kung saan nagdagdag to ng bagong pananaw sa atin at sana ganun din sa mga nakikinig. Ayun, salamat pa rin sa mga nanonood sa atin. Una sa lahat, salamat sa Panginoon. Siyempre, binigyan tayo ng napakagandang topic. Talagang sobrang mainitin itong topic na to. Na at least nakita natin kung paano natin mamamaximize yung social media, di ba? Ganun din, salamat sa pagkakataon. Bro Hans, nandito kayo, nakarating. Maraming salamat at nakapag-share kayo sa amin. Salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin sa YouTube, sa Facebook, sa Spotify. Panis, may Spotify. TikTok, salamat sa mga sumusuporta na nandyan pa rin, nanonood. At nawa ay may mga natutunan kayo sa tinalakay natin ngayong gabi. So yun guys, wag nyo kakalimutan na i-share lagi ang podcast at siguro mag-follow kayo para updated kayo sa mga mainit na usapan na hatid namin sa inyo. Yan, so bago tayo magtapos, maribang ma-request natin si Kuya Hans para sa ating closing prayer. Sige. Let us pray. Our great God, Heavenly Father, our dear Creator, Redeemer, and Friend, we bring back all the praises and glory to your name, O God. Thank you, Lord, for this wonderful and fruitful conversation we had. Thank you for the insights we have heard, for the lessons we have learned. May these things be our guidance as we go on through our journey here on earth and as we go and as we wait for your soon return. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. In mighty name of Christ we pray. Amen.